Nakakatuwa naman ang kapulisan natin ang naghahanap ng mga Serbisyong nagkakaisa para sa inyo. Isyong may puso sa ating mga kababayan ang layo kami mag- Ito ang Pulis sa Barangay. Solusyon on the spot. Magandang umaga mga kabarangay na laging sumusubaybay. Masayang Webes at welcome sa ating bagong programa ang Pulis sa Barangay, Solusyon on the Spot. Ako po si Ayesa Soliman. At ako naman po si Nicard Dilaw. At your service. At kami ang tagataguyod ng mga kwentong may tama at balitang pampagood vibes. Tama ka dyan, partner. Layunin ng aming programa na maipakita ang solusyon on the spot sa mga hinaing ng ating mga kabarangay. Tama ka rin dyan, partner. At noon pa man, ang programang ito ng PNP ay para matugunan ang problema ng ating barangay sa pamamagitan ng Revitalize Pulis sa Barangay. Exactly, partner. Isinusulong din yan ni Chief PNP, General Benjamin C. Acorda Jr., kasama ang Direktor ng Police Community Relations, Major General Edgar Alan Ocubo, ang Revitalize Pulis sa Barangay, kung saan kanyang pinagsasama-sama ang iba't ibang sangay ng gobyerno upang magbigay ng solusyon on the spot. At bilang pagpapatuloy ng pagdiriwang natin ng Children's Month ngayong November, marami na naman tayong mga isyong bibigyan solusyon. Tama ka dyan, partner. Kung nakaraan tayo ay nagbigay solusyon sa mga batang maagang namulat sa pinagbabawal na kemikal, ngayon ibang topic naman ang ating bibigyan ng solusyon. Kaya naman, ating nang alamin ang mga kaganapan sa mga barangay sa Serbisyo Recap. Masama sa layon ng pag-unlad. Iyan ang tampok sa isinagawang Community-Based Livelihood and Skills Enhancement Training. Sinabayan pa yan ng Marketing and Costing, Investment and Business Registration Workshop. Iyan ang handog ng RPSB Team Exiban. Katuwang ang TESDA, DTI, Dole at Peso Camarines Norte sa liblib na lugar ng Sitio Palali, Barangay Exiban, Labo noong Biyernes, ika-10 ng Nobyembre. Sila'y namahagi ng starter kit para makasimula ng maliit na negosyo at upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente ng lugar. Yan ay handog ng TESDA Provincial Training Center at ng Philippine Academy of Technical Study. Kaakibat nito, naghandog din ng job fair ang Dole at Peso upang mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa nasabing sitio. Tunay na paghahatid ng serbisyong gobyerno ang layunin ng nasabing aktibidad at matulungan ang mga nangangailangang masagot ang ilang problema patungkol sa kawalang trabaho at pagkakakitaan. Sa pagsisikap na maibahagi ang pagpapahalaga sa disiplina ng mga kabataan sa aspetong self-defense and self-control, nag-organisa ang RPSB Pro 5 ng martial arts lesson sa Barangay Kabiguhan, Gubat, Sorsogon. Aabot sa 40 mga bata na may edad 6 hanggang 15 na patuloy na nakikilahok sa nasabing programa. Layunin ng programang ito ay gabayan ang mga kabataan sa paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa mga ilegal na gawain tulad ng pagsasangkot sa ilegal na droga. Kamakailan lamang ngayong linggo ng Nobyembre, kaginhawaan ang hatid ng RPSB Team Barangay Osmeña na taos-pusong nakilahok at nagbigay ng karagdagang police manpower sa paggawa ng one-way path road sa Barangay Osmeña, Palapag, Northern Samar. Ang nasabing aktibidad ay sama-samang pinagtulungan katuwang ng mga miyembro ng CVAC at residente ng Barangay Osmeña. Ang mga gawain ito ay sumasalamin sa RPSB line efforts at sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP na community engagement at honest law enforcement, na kung saan mas pinagtitibay ang relasyon at ugnayan ng komunidad at ng kapulisan. Tulong-tulong naman katuwang ang 2nd SAP-SAF, RPSB at miyembro ng simbahan sa pagpapatuloy ng pagpapatayo ng First Baptist Church sa Sitio Mapedia, Barangay Rio Chico, General Tinio, Nueva Ecija. Pagpapataas ng ground floor sa pamamagitan ng pagsesemento na umabot sa halagang 25,000 pesos ang isinagawa sa nasabing aktibidad. Tulong-tulong din ang mga residente sa nasabing lugar. Ito ay sa pamumuno rin ng Pastor of First Baptist Church, Pastor Jeriel R. Padolina. Ang proyektong ito ay naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng pulisya, simbahan at komunidad
na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit tungo sa kaunlaran. Isang matagumpay na RPSB Outreach Program ang naisakatuparan noong November 11, 2023 ng DPCR at Pro 11 sa Sitio Sanduan, Tamugan, Marilog District, Davao City. Sa mahigit kumulang na 3,000 mga individual ang nakatanggap ng mga pagkain, school supplies, mga damit, gamot, tsinelas at libreng gupit. Kasabay nito ang pagdaraos ng kanilang 5th annual celebration ng pagkakatatag bilang IP community sa naturang komunidad. Ang nasabing komunidad ay isang napakahalagang lugar para sa 45 dating rebelde mula sa Pulang Bagani Command na ngayon ligtas na namumuhay. Kasabay pa nito, pinasimula ni Police Major Rowena Jacosalem, RPSB Focal Person, ang pagsusumite ng project proposal sa DPWH Region 11 at kasunod pa ang paghahanda ng mga kaukulang dokumento para sa panukalang 460 million pesos worth of two lanes farm to Market Road at isang konkretong tulay na papunta sa nasabing Gida Barangay. Bukod dito, isa pang pag-uusap sa mga miyembro ng People's Organization na Bagani upang tiyakin ang pagpapatupad ng iba't ibang proyekto, lalong-lalo na sa isinasagawang Road to Soil Survey kaugnay sa nasabing Farm to Market Road project. Nakita na naman natin, partner, na patuloy yung pagtutulungan ng ating revitalized police sa barangay sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi mo pa, partner, nakita naman natin kung paano nagkakaisa ang mga residente, kapulisan at kawani ng gobyerno para sa iisang layunin na mapaangat ang kalidad ng pamumuhay sa bawat barangay. Yes, partner. Natunghayan na nga natin yung pagtutulungan nila para matapos ang ilang mga programa tulad ng one-way construction, pagsasaayos ng simbahan, pagbibigay trabaho, outreach program, at pamamahagi ng kaalamang martial arts para sa ating mga kabataan. At dahil nabanggit mo na rin ang usaping bata, ngayon naman ay tunghayan naman natin ang isinagawang mass baptism ng RPSB sa Metro Manila dito sa Ascenso Garantisado. Ascenso Garantisado. Kasi ang revitalize, ang Barangay 176, pag nakakita ng pulis, natatakot sila, pero nung dumating ang revitalize, parang nagbago. Dumating kayo dito upang mabuksan ang damdamin, yung malalim na pagkilala sa Diyos at pagkilala sa ating sarili bilang kanyang mga anak. Dahil sa inyo ang nabulabog in a good term, hindi lamang ang parokya dito na malaki, kundi ang buong sambayanan. Marami kayong nakilala, inabot ninyo. Na dahil dyan, nagkaroon sila din ng desire na magpabinyag, magpakasal, na noon wala iyon. Design pa rin ng Diyos ito sa atin. Nangailangan ako ng requirement na ganito. Ngayon, nagpapasalamat ako sa mga kapulisan na bumaba sa barangay namin at saka kay Chairman Reyes. Papasalamat ako sa kanya din. Nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ako ng nag-quality registered ako at saka ito na nga yung binyag na to. Talagang napapalapit talaga yung mga kapulisan sa mamamayan. Mismo nandun kami sa ground, pinupuntahan namin kung ano yung mga problema nila at kung ano yung mga pwede naman namin gawin para solusyonin yung mga problema nila. Unang-una po natupad na po nila yung gusto ko na mapabinyagan siya. Tapos po yung matutupad na rin po yung gusto ko na mapagamot siya, yung mapatingnan siya, maresetahan siya ng tamang gamot para sa puso, para mapatingnan din yung baga niya, kung anong lagay. Marami pong salamat. Sa mga nagpaabot din po ng nabigayin po yung mga pangangailangan niya tulad po ng gatas na nireseta po sa kanya ng doktor na hindi po namin naibigay sa kanya, na naibigay din po ng mga kapulisan. Ito po, pagbibigyan sa inyo ay na-discover ng aming director na revitalize dito sa barangay. Nakita po nila na maraming hindi pa binyagan, maraming wala pa birth certificate, lalo po ang mga bata.
kailangan natin una sa pag-aaral, pagkuha ng mga trabaho, pagkuha ng mga ID, at pagkuha ng mga benepisyo na binibigay sa atin ng gobyerno. Pag wala po tayong birth certificate, hindi po tayo membro ng bansang ito. At hindi tayo makakatanggap ng mga benepisyo na pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno. Kaya mortgage, PhilHealth, Medicare, at iba pa. Salamat po! At tulong-tulong po tayo para umunlad ang bansa natin. Tulong-tulong po tayo para umunlad ang ating barangay. Magkaisa tayo at tulungan din po ninyo ang inyong katusan sa pagsiservisyo sa inyong mga barangay. Muli po, magandang umaga sa inyong ating. Asenso garantisado. Ayan, nakita natin ang epekto ng pulis sa barangay sa mga bata at magulang dahil na rin sa tulong ng LGU at Regional Chaplain Service ng NCRPO. Tama ka dyan, partner. At isa lamang yan sa mga programang hatid ng PNP. Siguradong marami pang mga bata at magulang ang matutulungan ng ating RPSB o Revitalize Police sa barangay. Correct ka dyan, partner. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, ipinagdiriwang natin ngayong November ang Children's Month. At dahil ito ay tungkol nga sa kabataan, meron tayong nakilalang isang bata na dinaranas ng isang bullying. Pag-usapan nga natin yan dito sa Pulso ng Barangay. Yung grade 5 po ako, yung pala kaibigan lang po ako. Hindi ko po nasaan na nabully po ako. Binabatok-batukan po ako, pati sinusuntok. Bakit sa tingin mo ginagawa nila yun sa'yo? Hindi ko po alam. Wala ka bang mga kaibigan dito? Meron po. Anong ginagawa nila pag nakikita ka nila? Hindi po nila nakikita eh. Hindi po ako makakaganti. Kasi? Mahiyain at halatang balisa ang grade 6 student na si Ray, hindi niya tunay na pangalan. Isang honor student mula sa isang pampublikong paaralan sa lungsod ng Tondo, Manila. At isang biktima ng panunukso o bullying sa kanilang eskwela. Matangkad po pati siga po. Ano pa yung ibang mga ginagawa sa'yo? Kwento mo sa amin. Inusuntok po ako. Hindi ko po alam, basta lang po ako po yung binubuli. Palagi niya po ako naasar. Ano yung inaasar niya sa'yo? Mataba po daw. Tapos? Pati mabagal. Inaasar niya na lang po ako. Tapos sa kanila po ako binabatok-batukan. Kabi-kabilang mga programa naman ang inalalatag ng pamahalaan upang iwaksi ang ganitong mga pangyayari. Ngunit bakit tila malamya at paulit-ulit pa rin ang kinakahinatnan? Ano ang mensahe mo dun sa nambubuli sa'yo? Tigilan na po ako bulihin. Kasi? Nakakapekto po sa pag-aaral ko po. Bumaba po yung mga grades. Sana hindi na ako bulihin ulit. Nakakasakit ka na. Hindi nag-iisa si Ray sa ganitong laban dahil ayon sa datos ng PISO or Program for International Student Assessment, 7 hanggang 10 kabataang nag-aaral sa pampublikong paaralan ang nakararanas ng bullying. Ito'y sumasaklaw sa dami ng kabataang apektado o 17.5 million out of 27 milyong pampublikong estudyante sa buong bansa. Iyan ay ayon sa Department of Education. So ma'am, isang magandang hapon po sa inyo. Pwede po ba naming malaman kung ano yung mga karaniwang isinusumbong sa inyo ng mga estudyante dito sa inyong eskwelahan? Okay, karamihan na sumbong sa akin is more on away ng mga bata, yung hindi nila pagkakaintindihan, yung pagsasakitan, yung pagsusuntukan. So yan ang karaniwan na isusumbong sa akin. So ang una kong ginagawa dito, intervention is pinapatawag ko muna yung magulang, ano ba nangyari, inaalam, ano ang nangyari doon sa bata, bakit nagkaganito, ba't nagkaganito. So kukunin muna natin yung detalye. At kapag ang bata napatunayan natin na sabi natin na bully or nakaranas ng mga ganitong uri ng karahasan, meron ako ditong ginagawa na counseling. Okay, sa mga batang na-bully, huwag silang matakot. Yun ang lagi ko sinasabi. Kaya nagkakaroon kami rito ng mga awareness, yung mga kick-off,
para malaman nila ano yung karapatan nila. Lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong matakot, walang karapatan ang sino mang manakit sa inyo. Kapag nakakaranas ng mga ganitong uri, dapat kayo ay magsumbong una sa mga teachers, kung nandito sa paaralan, sa magulang, at syempre, pagkahuli na sa akin sa guidance para mabigyan sila ng tamang intervention. Sa huli, ayon sa DepEd, isa sa pinakamahalagang aspeto ay ang pagtulong at paggabay sa kanilang mga anak na nabiktima ng bullying o di kaya mga nambuli. Naway kasabay ng pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa ay ang pagtitiyak din ng kaligtasan sa ating mga paaralan at mag-aaral. Dahil kung gusto nating maging tiyak na mahusay ang ating mga kabataan, dapat nating sugpuin ang bullying at matiyak na ligtas ang espasyo ng pook linangan ng kaalaman. Sa kabila ng batas na naipasa, isang dekada na ang nakakalipas, epektibo pa din ba ang nasusulat? O kailangan ng hasain upang mas magkaroon ng ngipin itong batas nang maparusahan at madisiplina ang may pananagutan? Partner, natunghayan na nga natin yung nakakalungkot na kwento ni Ray na sa maagang edad pa lamang niya ay naranasan niya na yung ganitong klase ng pagsubok sa buhay. Yes, partner. At nakita rin natin na mahalaga ang ginagampanan ng mga guro sa bawat eskwelahan. At para talakayin ang usapin ng mga pang-aabuso at krimen na ginagawa sa kabataan, narito na si Dayan para sa Kasangga Mo sa Gobyerno. Mga kabarangay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, tayo po ay blessed dahil makakapanayan po natin ang isa sa ating mga kasangga sa gobyerno pagdating po sa pagprotekta sa mga karapatan ng kababaihan at kabataan. I-welcome po natin sa ating programa ang Acting Chief ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police. Wala na pong iba kundi si Police Colonel Portia B. Manalad. Welcome po ma'am sa aming programa. Thank you very much at magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay. Ma'am, bago po ang lahat, para po sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba ang mandato ng opisina po ng Women and Children Protection Center ng PNP? Ang Women and Children Protection Center ng PNP, ang mandato namin is of course to protect women and children against abuse and violation of their rights. At ito yung mga vulnerable persons. Kasama rito yung trafficking in person. Ang pinakamalaki namin ngayon is the online sexual exploitation of children. So lahat ng ito, under ito ng Women and Children Protection Center. Ma'am, particular po sa kabataan, ano po ang nakikita niyo ma'am sa panahon ngayon na nangungunang mga uri po ng pang-aabuso o krimen na ginagawa po sa mga kabataan natin? Ang pinaka number one na nagiging problem natin, yung abuso sa kabataan, is yung online sexual exploitation of children. Ito ay online, ang nakakadurog ng puso namin is yung ang biktima ay mga Pilipino, ang ating mga perpetrator ay mga nandun sa ibang bansa. Yung mga may afford sila o afford nila na bumili ng live stream o mga pictures o mga photos, materials, sexual exploited materials ng mga bata galing dito sa Philippines. At kuminsan, ang facilitator natin o yung nag-groom dun sa bata ay mga malapit sa kanila. Sometimes, mga magulang nila ang nag-groom sa mga batang ito. At nabanggit niyo ma'am na yung mga magulang po, yung typically na nag-groom po sa mga bata. Ano po ang ginagawa niyo para po respondihan po yung mga ganong klase ng insidente kung nagsisimula po sila sa bahay mismo? Actually, noong nag-start ang paglaki ng ating mga datos o yung mga statistics natin, during the pandemic, kung saan ang mga bata ay nasa loob ng kanilang mga bahay at ang internet ay masyadong ginagamit natin kasi yun na yung means of communication natin sa labas. Masyadong tumaas yung datos natin. Ang pinaka nakita namin ay ang nag-perpetrate o yung nagpa-facilitate is yung mga magulang o mga kamag-anak. Dahil na-open tayo doon sa borderless na communication, which is internet. Naging active ang ating online sexual exploitation of children. So ang ginagawa ngayon ng Women and Children Protection Center, through the help of different countries na interested or yung may mga connection sa pangyayaring ito, ay tumutulong sa amin sa pag-locate ng mga batang biktima.
At sila naman sa ibang bansa ay pag-locate naman ng mga perpetrators na bumibili o tumatangkilik ng mga ganitong materials. At ma'am, ano naman po yung mga nararanasan nyo na challenges bukod po sa yung perpetrators ay nasa ibang bansa po sa pag-responde po sa mga ganitong klase ng kaso sa kabataan? Especially pag online, ang pinag-uusapan natin dito is technology. So pag sinabing technology, mabilis ang pagpalit o yung advancement ng tools. Nahirapan, ang challenge namin is yung paghabol. Kasi itong mga perpetrators, mabilis sila eh. So kailangan namin i-train pa yung mga investigador namin or maka-acquire kami ng mga katulad ng tools nila or equipment nila para makahabol kami doon sa mga illegal or yung mga kriminal na nagpe-perpetrate dito sa ganitong klase ng activities. So isa yan sa aming challenges. Pangalawa is yun nga, pag-locate doon sa bata kasi ibang culture ng mga Filipino. So kung ang perpetrator mo ay magulang o mga kamag-anak, minsan bago namin makuha yung information sa bata, it will take time na makuha namin yung loob niya at makapagsabi or mag-disclose siya sa amin na ang mga gumagawa ng ganito sa kanya ay yung malapit sa kanya. And with all those efforts, ma'am, ng WCPC, may nakikita po ba kayo, ma'am, na progreso sa kalagayan po ng mga kabataan natin dito sa bansa? Nakakakita naman kami ng hope at yung pag-asa na sinasabi natin. Kasi nakikita namin kahit paano yung awareness campaign, lalo na ng Philippine National Police, through the help of the different units like itong Police Community Relations, yung mga efforts natin, nakakarating yung information sa baba na may mga ganitong activities, may mga ganitong pangyayari na dapat aware tayo at dapat gagawa ng paraan yung technology. Malayo ang nararating natin dahil dito sa magandang pangyayari ngayon. Pero may mga hindi rin maganda na naidudulot ito. Yung awareness hindi lang naman sa kabataan, pati doon sa mga magulang na dapat bantayan natin yung mga anak natin kasi hindi pwedeng maghapon sila ron sa internet. Kuminsan na iba yung information na nakakarating sa mga bata, iba yung mga interpretasyon nila sa bagay na nakukuha nila sa internet. At ma'am, bilang panapos po, siguro po may mga manonood po tayo na nakakaranas po ng ganitong pang-aabuso o may kilala po sila na nasa ganung sitwasyon. Ano po yung gusto niyo, ma'am, na iparating na mensahe sa kanila? At saka po, paano po sila makakapag-ugnayan sa inyo pong opisina sa WCPC? Ang WCPC po ay nasa Camp Crame. Nandito po kami para tumulong sa lahat ng klase ng pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Sa Women and Children Protection Center po, available po kami 24/7. May mga investigators po kami. Kung may problema po tayo, lumapit lang po kayo. Mamaya po ipapakita namin yung aming mga contact numbers, helpline numbers, at yung FB page po namin ni Aling Police. 24/7 po, meron po kami naka-duty na investigator na pwedeng umassist sa inyo sa mga kababaihan at kabataan. Maraming salamat, ma'am. At mga kabarangay, dyan na nga po nagtatapos ang ating panayam kasama ang ating kasangga sa gobyerno, ang Acting Chief ng Women and Children Protection Center ng PNP, Police Colonel Portia B. Manalad. Maraming salamat po ulit, ma'am. Thank you very much. Mga kabarangay, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo dito po sa Kasanggamo sa Gobyerno. Maraming salamat, Dayan, at isang karangalan na maging guest ang First PNPA Cadet, ang ating guest kasangga na si Police Colonel Portia B. Manalad, Acting Chief Women and Children Protection Center. Tama ka dyan, partner. Maraming salamat, Police Colonel Manalad, sa napakadetalyadong pagtatalakay sa napapanahong issue ng child abuse. I agree, partner. At para naman pakinggan ng ating mga kabarangay sa labas ng studio, narito muli ang Kwelang Tambalang Jedi. Para sa Anong Sa Inyo, samahan natin sina Jessa at Sedi at alamin natin kung saan barangay sila napadpad. Tunghayan natin yan dito sa Kabarangay Anong Sa Inyo. At ako naman, si Sedi, laging ready. Andito po tayo ngayon live sa Barangay Isabelita, San Juan City.
para alamin kung ano Say mo. Hi mga kabarangay, andito po tayo sa Barangay Isabelita at kasama po natin si Farah Akmal. At syempre si Kaya siya Tameta. Si Jaya Bernardo po. Ilang taon na kayo? 12 po. 12 po. 12. Anong grade? 7. 7. parang nagkokopyahan lang sila rito ngayon. So, mga first question natin is, ano ba ang dapat gawin ng kabataan na kagaya nyo para makapagtapos ng pag-aaral? Ano bang gusto mong course? Lawyer. Lawyer. So, tingin mo, anong kailangan mong gawin para makapagtapos ka ng pag-aaral mo? Magsikap at magsipag. Tama. Wait naman ni Farah. Kit mo naman, Farah. Ikaw naman, Ayesha. Anong tanong? Ano bang gusto mo paglaki mo? Chef po. Ah, chef. So, ano ang dapat Mahilig ka ring bali mahilig ka ring kumain. Sakto lang po kasi mga kapatid ko silang nakain lahat. Oh, pag chef kasi hindi naman lahat ng chef mahilig kumain. Masarap po kasi magluto eh. Oo, sige. Masarap magluto. Alam mo, nung high school din ako, ang sarap ko rin magluto. So, anong dapat gawin ng kabataan na kagaya mo para makapagtapos at matupad yung pangarap niya na maging chef? Mag-aral po ng mabuti. Para matupad lahat ng pangarap. Anong dapat gawin na isang kabataan? Wag po maging tamad, tsaka magsikap araw-araw. Tsaka itry po yung best sa lahat ng gawain, lalo na po sa school. Tapos ayun po, wag po kayong magiging tamad. Iwasan po yung pagiging tamad or timid po. Masipag ka, no? Mostly po, lahat ng tao gusto makamit yung pangarap nila pero wala naman ginagawa para tuparin. Tama yung sinabi mo kanina, no? Kailangan gawin mo yung best mo sa araw-araw, no? Para sa pagpasok sa school. Kasi kung sakaling magkulang ka man, hindi ka babagsak, pasado lang, no? Apo. Kung hindi ka man maging top, pasado. Agree po. Ano ba ang dapat gawin ng isang kabataan na kagaya nyo para makapagtapos ng pag-aaral? Ikaw. Ikaw muna. Okay, bato Gusto yung topic. spotlight po. Go down muna natin. Okay, bato topic. 1, 2. Bato topic daw muna. 1, 2, 3. Isang bagsak lang. 1. Isang bagsakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang daya, ang daya. Okay. Ikaw pipili. Sinong mauna sa inyo? Sige, ako na po. Ikaw. Siya na raw mauna. Leira na una. Okay, Leira. Bali sa yung... Ano ang dapat gawin ng kabataan na kagaya nyo para makapagtapos ng pag-aaral? For me po, yung ginagawa ko lang po currently is na to study hard and smart. But at the same time, tinatry ko po hindi ma-burnout. Kasi lalo na as kakapasok lang in high school, mahirap. Lalo na yung adjustment. Oo nga. So first year high school kayo? Opo. So galing kayo elementary, so naging first year. So nabanggit mo yung burnout. No? So, ano yung mga ginagawa mo para ma-overcome mo yung burnout? I try to socialize as much as possible. And, ayun. Ayun. So, ikaw naman, Pixie, ano yung dapat gawin ng kabataan na kagaya nyo para makapagtapos ng pag-aaral? Ngayon po, I try to study hard. Pero at the same time po, I try to enjoy. Kasi yun nga po, first year high school. And syempre marami pa pong possibilities. And Siyempre po, dapat po mag-aral lang mabuti. Tapos po, siguro po dapat makinig din po sa mga tinuturo ng mga teacher. Yan. Thank you, Daniel. At para naman kay Sean, ang tanong natin, sa iyong palagay, bali, paano ka makakatulong sa mga magulang mo or guardian sa loob ng bahay? Sa tingin ko po is maging mabuting anak at syempre gumawa ng mga gawahing bahay. Tama, no? Bali dahil dito nakakabawas ka sa stress nung magulang mo dahil kasi imbis na gagawin nila, ikaw na yung umaako, no? tutulungan ko po sila, hindi lang po sa mga gawain, pero syempre po sa mga tungkulin din po nila bilang magulang na
Tutulungan din po namin sila at saka makikinig po sa mga sinasabi nila kasi yung tiwala po nila is nasa aming mga anak po nila. So, let's try our best not to break that trust they gave to us po. Wow! Let us do our best not to break that trust. Tama. Trust. Kasi one time, pag po nasira na yung trust, mahirap na ibalik. Para may pinagdadaanan kang... Pinagdadaanan ka na ba? Wala pa naman. Wala pa naman. Ako po, tinatapos ko po yung mga chores na binibigay nila sa akin. Or... Ano yung mga chores? Paghugas po ng mga pinggan, pagtatapon ng basura. Ito po yung basura. Kala ko yung chores yung mga BS Criminology, Psychology. Ay! Hindi yun. At para naman kay Pixie, ayun, balik. Anong may tutulong mo sa magulang mo para makapagtapos ka ng pag-aaral? Tatanong muna ako, tatanong ko na yung partner. Anong ginagawa mo para makatulong sa inyong tahanan? I try, hindi na lang po sila masyadong galitin and tumutulong naman din po ako. Basta hindi lang po talaga sila pahirapan ako. Parang napipilitan yung naman, no? Ay, hindi naman. Sa school nyo ba, nakaranas ka ng bullying, gano'n? Opo. Balik, paano mo to kinakaharap or paano mo siya dapat malampasan para mapagpatuloy mo o yung para mapagtapos ka ng iyong pag-aaral? Pinatatag ko po yung aking sarili po at tinotolerate ko na lang po. Balik, pinababayaan mo na lang sila, no? Balik, kung ano na lang yung sabihin nila, bahala kayo dyan. Basta ako dito, nag-aaral ako na mabuti. Opo. Yes po. Paano mo kinakaharap ito para makapagtapos ka ng pag-aaral? Binabaliwalaan ko na lang po para makapagtapos ng pag-aaral. Para hindi na po ako magka-problem doon. Yes. Paano mo to kinakaharap or para makapagtapos ka sa iyong pag-aaral? Minsan po, nire-run ko na lang sa mga kaibigan ko or sa sister ko kasi minsan po parang natatamaan ako. So, parang mas maganda pagka nilalabas ko kaysa ako lang. Parang nangihingi ka ng guidance sa kanila, no? Kung paano mo haharapin. Opo, kasi po minsan may nasasabi sila na parang nagpapalakas. Nagpapa-high moral yung ate niya. So far, hindi pa naman po. Pero may ma-encounter na po ako na nabully. And I feel like, based on my characteristics po, ayoko yung parang hinahayaan ko na lang sila parang mag-rant. Like parang, I'd rather ask kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi parang, mostly hindi naman po talaga nangyayari sa akin yung bullying. Pero sa friends ko po, ganun. So, kung ako po yun, I would call out and cancel that person. Ganun. Parang babaliwalaan mo lang din siya, no? Hindi naman po sa babaliwalaan, pero i-correct ko lang po yung ginawa niya sa kaibigan ko or sa isang tao po. Tama, no? Bali, hindi man siya nakakaranas ng bullying, pero tinutulungan niya yung mga taong nabully. Tama ba? Apo, tama po. Ayan, thank you, Farah, Ayesha, and Kaya. Muli, ito po si Jessa La Conchera. At ako naman, si Sedi, laging ready. Para sa Anong Say Mo. Shoutout po sa aking lola. Hi, Lola. Hi, Lola. Si Virginia Malapitan po. Hello, Lola. Shoutout po kay Camille, tsaka kay Jack. Sa classmate po namin. Kung makita po to ni Mami, hello po. Hi, Mami. Hi, ate. Dalawa sila eh. Hey, hello po to ates. Si Mama po. Si ate ko. Si Mama Satchu. Shoutout po sa isang taga-Adamson. Uy! Ate, ano? Maraming salamat, Tambalang Jedi, at syempre sa ating mga kabataan ng Barangay Isabelita, San Juan City. Dito na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong umaga, mga kabarangay. Pero sana ay samahan niyo po ulit kami sa susunod na Huwebes, parehong oras, sa isa na namang episode ng Pulis sa Barangay, Solusyon on the Spot.
nakakatuwa naman ang kapulisan natin ang naghahanap ng mga serbisyong nagkakaisa para sa inyo. Serbisyong may puso sa ating mga kababayan ang Lion Hammer. Ito ang pulis sa barangay. Solusyon on the spot.